Naglabas ng emergency broadcast sa TV tungkol sa isang bagong virus na lumitaw sa isang paliparan. Yung mga nahahawahan ay nagiging sobrang marahas at di nagtagal, nagliyab ang buong airport. Pagkalipas ng 2 buwan, kumalat ang virus sa buong mundo at naging isang pandaigdigang pandemya na ginagawang parang zombie ang mga tao. Tinawag silang ferales, mga nilalang, na parang mababangis na halimaw. Sinubukan ng gobyerno na maglagay ng quarantine. Pero maraming mamamayan ang nagprotesta para ipaglaban ang karapatan ng mga ferales, ipinipilit na tao pa rin sila. Dahil dito, napilitang lumabas ang militar para paalisin ang mga tao, pero lalo lang lumala ang sitwasyon. Isang hapon, nawala ng signal ang lahat ng TV channel. Nakakuha si Abigail at ang kanyang kapatid ng tawag mula sa kanilang ama na piloto. Sinabi nitong marami siyang kailangang gawin para tumulong sa mga tao. Pinangako niyang ligtas sila kasama ng kanilang ina. Bigla silang nakarinig ng ingay sa itaas ng bahay, kaya mabilis silang tumakas. Pagkalabas nila at pasakay na sa sasakyan, bigla silang inatake ng isang feral at napatay ang ina. Nagtago si Abigail sa ilalim ng sasakyan at napanood kung paano rin inatake ng halimaw ang kanyang kapatid. Nang may malapit na dumaan na pulis na may sirena, tumakas ang feral. Ilang sandali pa, narinig ni Abigail na tinatawag siya ng kanyang kapatid, pero biglang nag-transform ang kanilang ina at pinatay ito. Umiyak si Abigail kaya narinig siya ng ina at tinangkang habulin. Ngunit halos mabaril ito ni Cassius. Niligtas niya si Abigail at yumakap ito sa kanya. Samantala, nagsimula na ring magbago ang kapatid kaya pinapikit ni Cassius si Abigail bago niya ito binaril. 10 taon ang lumipas at wasak na ang mundo. Kaunti na lang ang mga tao at muling sinakop ng kalikasan ang mga syudad. Sa kagubatan, si Abigail at Cassius, ngayon ay mga binata at dalaga, ay nangangaso. Kita na mahusay siyang sinanay ni Cassius dahil napatay niya ang usa sa isang perfect shot, kahit pinagalitan pa rin siya dahil padalos-dalos. Pagsapit ng gabi, nagkampo sila at siniguro ni Cassius ang lahat ng tripwires. Maya-maya, may tumama sa isa sa tripwire at nagising si Cassius. Lumabas siya para silipin at may nakitang himulmol ng balahibo. May narinig siyang mga kaluskos kaya agad niyang pinakalma ang mga kabayo at nahuli niyang paparating ang isang feral, malamang espiya ng isang kawan. Ginising niya si Abigail para umalis sila. Sa sumunod na mga araw, naglakbay sila ng tuloy-tuloy at tuwing nagpapahinga ang kabayo, tinuturuan pa rin ni Cassius si Abigail. Isang hapon, may nakita silang kotse at agad silang humanda. Nakita nila ang isang lalaking nakikipaglaban sa feral at may papalapit pa mula sa likod. Gusto ni Abigail tumulong, pero napaaga ang putok niya at natamaan pati ang tao. Lumabas ang isa pang feral mula sa kotse para kumain, kaya napatay ito ni Cassius. Naghanap si Abigail ng supplies sa kotse. Pinatay pa ng kasama nilang si Picasso ang sugatang lalaki gamit ang machete bago kunin ang sapatos nito. Tumunog ang radyo, naghahanap ng driver. Gusto sanang sagutin ni Abigail para balaan sila tungkol sa papalapit na horde, pero sinabi ni Cassius na huwag nang makialam. Dumating ang mas maraming sasakyan at pinalibutan sila ng mga survivor. Nakita nila ang patay na lalaki at inakalang sina Abigail at Cassius ang pumatay para manakawan lang. Nang nagbanta ang leader na papatayin sila, agad umatake sina Abigail at Cassius at inagaw ang armas ng pinakamalapit. Nagtutukan ang magkabilang grupo hanggang lumabas ang buntis na si Megan para pakalmahin sila. Biglang nanginig ang mga kabayo, paparating ang feral horde. Nagputukan agad ang lahat, pinipigilan ang napakaraming feral. Lumapit ang ilan, kaya napilitan sina Cassius at Abigail gumamit ng espada sa malapitan. Pero ang ibang survivor ay sanay lang sa baril, kaya napatay sila isa-isa. May babaeng nagtangkang gawing molotov ang bote,
Pero inatake siya at nahulog sa kotse na sumabog. Tinangay si Cassius. May isang kagat at muntik nang magpakamatay ang isang survivor, pero nauubusan ng bala at nag-transform. Pinatay ng malaking feral ang leader habang si David, asawa ni Megan, muntik nang nakagat pero nakalaban. Tinulungan sila ni Abigail makasakay sa kotse. Pag-alis nila, may feral na nakadikit sa bubong, kaya biglang pinreno ni Cassius para mahulog ito. Kinuha ni Abigail ang kanilang gamit bago tuluyang makatakas. Nang makita ng malaking feral na patay ang kanyang pares, napasigaw ito sa galit. Habang nasa daan, napansin ni Abigail na kaunti na lang ang bala nila. Ipinaliwanag ni Megan na papunta sila sa isang colony sa tabing ilog at 35 linggo na siya. Malapit ng manganak, pero naniniwala sina Abigail at Cassius na hindi tumatagal ang mga colony. Maraming beses na silang nadismaya. Biglang tumirik ang kotse, sira ang makina at napilitan silang maglakad. Pagkatapos ng kaunting lakad, nakarating sila sa isang abandonadong bayan. Nagpasya silang doon magpalipas ng gabi, sinisigurong walang feral at nag-set up ng kampo. Nag-alok si Megan ng pagkain pero tumanggi sina Cassius at Abigail. Kumakain lang sila ng sariling huli para iwas impeksyon. Kinwento ng mag-asawa na nakausap nila ang colony at may supply at medical staff doon. Pero isang linggo, ang lakad, delikado. Sinabi naman nina Abigail at Cassius na papunta sila sa kanlurang baybayin para tumakas sakay ng bangka. Naglagay ng tripwire si Cassius at ipinakita ang mapa sa mag-asawa sakaling gusto nilang pumunta sa colony pero tumanggi sila. Naisip ni Abigail na baka dapat nilang tulungan ang mag-asawa pero ayaw ni Cassius. Nag-away silang dalawa. Habang natutulog, natunton ng horde ang sira nilang kotse at sinundan ang bakas papunta sa lungsod. Hindi makatulog ang mga lalaki kaya nagkwentuhan sina Cassius at David. Ipinakita ni Cassius ang bala na reserba para sa sarili kung sakaling makagat. Napalapit ang dalawa kaya pumayag si Cassius na tulungan sila sa colony kinabukasan. Narinig ni Abigail ang ingay at bumaba. Inatake siya ng feral, nabitawan niya ang armas pero napatay niya ito gamit ang machete. Hinabol siya ng isa pa pero naitulak niya ito palabas ng bintana. Nahulog sana siya pero nasalo ni Cassius. Pagdating ng horde sa gusali, umalis na ang grupo. May feral na sumabit sa tripwire at sumabog. Pagkalipas ng oras, nakilala ni Abigail ang lugar. May civilian airport malapit kung saan lumilipad ang kanyang ama. Gusto nitong pumunta pero tutol si Cassius dahil delikado raw sa airport. Pero 2 laban 1, kaya sumunod si Cassius. Nakakita sila ng gusali at kotse na may bagong patay. Pinapahinto ni Cassius si Abigail para maghanap ng supplies pero ayaw niya dahil pakiramdam niya ay hindi sila nag-iisa. Kape lang ang nahanap niya, hindi niya nakita ang pamilyang nagtatago. Nakita ni Cassius ang wheelchair sa trunk at ginamit para kay Megan. Pag-alis nila, dinatnan ng horde ang gusali at pinatay ang buong pamilya. Pagdating nila sa airport, walang eroplano. Nag-away sina David at Cassius, pero nakita ni Abigail ang hangar ng kanyang ama. May eroplano sa loob at marunong si David mag-ayos. Habang inaayos ito ni David, naglibot sina Abigail at Cassius at nakita ni Abigail ang lumang litrato nila ng kanyang ama. Biglang dumating ang horde kaya sumakay agad ang grupo. Pinaputukan ni Cassius ang mga feral habang pinapaikot ni David ang propeller. Hirap si Abigail magpalipad dahil baguhan siya at mabagal ang eroplano, kaya mabilis lumalapit ang horde. Nakahanap sila ng tamang controls at bumilis ang eroplano. May feral na kumapit sa pinto kaya binaril ito ni Cassius. Lumipad ang eroplano at nakatakas sila. Pero sandali lang dahil nagloko ang makina. Sinubukan ni Abigail i-land pero bumangga sila sa puno at bumagsak. Sa kabutihang palad, naka-wheel landing ang eroplano at ligtas silang lahat.
Malapit ang isang train station, kaya doon sila nagpahinga. Ayon sa mapa ni Cassius, 2 araw ang lakad bago marating ang colony. Kaunti na lang ang bala. Nagbahagi ng pagkain si Megan at sinabi ni Cassius na si Abigail ay nakapagpapaalala sa kanya ng kanyang asawa. Ikinuwento niya na kinailangan niyang patayin ang infected na pamilya niya at kalaunan nagpakamatay ang asawa dahil hindi nakayanan. Samantala, si David ay nagkunwaring natapilok. Pero kagat pala iyon. Alam niyang kailangan niyang humiwalay kinabukasan. Naglakad sila sa ilalim ng araw at lalong nanghina si David. Nakita ni Cassius ang dugo sa kanyang binti, kaya kinausap niya ito. Sinabi niyang dapat magsabi na si David sa iba kung hindi siya na mismo ang babaril dito. May nadaanang bahay na may ilaw. Ayaw pumasok ni Cassius dahil delikado, pero lumapit si Abigail at humingi ng tulong. Binuksan ng lalaking si Norton ang pinto matapos ipatong nila ang lahat ng armas sa trunk. Mabait itong nagpakita ng kabaitan at pinapasok sila. Napansin ni Cassius na may kuryente ang bahay. Ipinaliwanag ni Norton na engineer siya at gumawa siya ng sariling power system at hot water. Binanggit niya ang asawa niya, pero hindi sinagot ang tanong kung nasaan ito. Kumain sila at naligo si Abigail. Nakakonect din si Cassius sa laptop at nakita ang lumang litrato ng kanyang buntis na asawa. Sinabi ni Megan na hindi gumagalaw ang baby at natatakot siya. Pinangako ni Cassius na poprotektahan ng bata. Habang nag-iinuman sila, sinabi ni Norton na 20 taon na siyang nakatira doon, mag-isa at ayaw sumama sa colony. Nagsalita rin siya tungkol sa mga tao na unti-unting winawasak ang mundo, kaya nararapat ang pandemya. Nagsimulang magmukhang kakaiba ang kilos niya. Napansin ni Cassius ang kakaibang kutsilyo sa mesa pero mabilis itong inagaw ni Norton. Si David naman ay lumabas para tingnan ang kanyang sugat. Kumakalat na ang impeksyon. Pagbalik niya, nakita niyang nawala ng malay ang lahat. Nalasong pala sila ng inumin ni Norton. Lumabas ito suot ang lab coat at dala ang isang kakaibang makina na tumutunog para pahirapan ang infected. Parang dog whistle. Bago mawala ng malay si David, nakita na lumalapit ang horde sa dating pinanggalingan nila. Pagmulat niya, nakatali silang lahat sa basement. Nandoon si Norton, nagsusulat at pinakawalan ang infected niyang asawa mula sa hawla para eksperimentuhan sila. Sina Abigail at Cassius ay nagawa pang sipa-sipain ang babae, kaya si David ang inatake nito. Naitulak niya ito at napatay, pero ginamit ni Norton ang device para pahirapan siya. Hindi pa fully infected si David, kaya kinaya niyang putulin ang tali at pakawalan ang iba. Kinuha ni Cassius ang kanyang baril para barilin si Norton, pero nakatakas ito. Tumakbo ang grupo papunta sa itaas habang pinupukpok ni Norton ang pinto gamit ang palakol. Ninakaw ni Abigail ang susi ng kotse. Nagmadaling kinuha ni Cassius ang gamit nila at tinamaan si David. Gusto niya itong barilin pero pinigilan siya ng mga babae. Lumabas sila at napansin ni Megan na sirang-sira ang power supply niya. Lumabas si Norton, pinapanood silang umalis habang umuungol ang asawang feral mula sa hawla. Habang nasa gubat, nakita sila ng horde at sinimulang habulin. Nakita nila ang mga ilaw, malapit na ang colony. Tumakbo sila, pero may puno na nakaharang kaya kinailangan nilang maglakad. Paubos ang bala nila. Dahil malapit na ring mag-transform si David, nagpaiwan siya para magbigay ng oras. Nagpaalam sila ng asawa niya. Binigyan siya ni Cassius ng spare bullet. Pagkatapos, tumakbo ang grupo papunta sa colony. Nakipaglaban si David sa mga feral hanggang sa hulihin siya ng malaking feral at patayin. Samantala, hinahabol pa rin ang iba kaya nagpaputok si Abigail para depensahan sila ni Megan at Cassius. Sumigaw siya para humingi ng tulong. Narinig siya ng mga gwardya ng colony at pinagbabaril ang ferals.
Nang makita ng horde ang mga ilaw, umurong sila pabalik sa gubat. Nakaabot ang grupo sa colony at dinala si Megan sa infirmary. Kinausap ni Cassius ang leader, pero sinabi niya kay Abigail na hindi dapat magtiwala sa mga tao. Pero pagod na si Abigail sa pagtakas at hindi siya nakinig. Sinabi ng midwife kay Cassius na okay ang baby, pero iilang oras na lang si Megan. Pumunta si Cassius sa kanya at nalaman ang pangalan ng sanggol, Hope. Binigyan siya ni Megan ng kwintas ng pamilya bago mamatay. Samantala, nakarating si Norton sa kagubatan at nakita ang mga katawan at ang colony. Nakuha pa niyang kontrolin ang ilang feral gamit ang device. Nagsimulang maghanda si Norton para maghiganti. Si Cassius naman ay nag-aalaga kay Hope at iniisip ang susunod nilang gagawin. Si Abigail ay nakihalubilo sa mga kabataang taga-colony at napasali sa maliit na pagsasaya. Habang nagiinuman, 2 guwardiya ang nakatulog kaya pumasok ang ilang kabataan sa isang tunnel. Sumunod si Abigail at nakakita ng isang kakaibang remote. Nakita siya ni Roderick at ipinaliwanag na ang buong fishing village ay may nakatanim na mga bomba at ang remote ay pampaputok kapag nagkaroon ng invasion. May tunnel palabas papunta sa lumang dam na ligtas para sa mga tao. Sa labas, nakita ni Norton ang gwardiya sa bangka at pinatay ito. Umakyat ang isang feral at pinatay ang isa pa. Nabuksan ni Norton ang daan para sa buong horde at sinugod nila ang colony. Naghiyawan ang mga tao habang pinapatay ang karamihan. May ilan pang nakalaban at nailigtas ni Abigail si Roderick mula sa feral. Binigyan niya ng instruksyon ang mga kabataan. Ang may baril ay pumwesto sa taas at si Roderick naman ang gagabay sa mga tatakas papunta sa dam. Kinuha ng midwife si Hope mula kay Cassius para hanapin niya si Abigail. Nauubos na ang bala ng mga nakikipaglaban. Tinangkang tumakas ng leader ng colony pero napatay agad. Nagkita sa wakas sina Abigail at Cassius at sabay lumaban gamit ang baril at mga kamay. Nang magkaroon ng pagkakataon, sinubukan nilang sumama sa evacuees. Pero nakita ni Cassius si Norton at sandaling napatigil, kaya napatumba siya ng isang feral. Naitarak niya ang kutsilyo dito pero dumating si Norton at sinipa-sipa siya habang sinasabing gagawing mas ligtas ang mundo. Nakabangon si Cassius at itinulak si Norton sa dingding at binasag ang device. Tumakbo siya pabalik kay Abigail habang pinagtutulungan ng mga feral si Norton hanggang mamatay. Nakarating ang mga survivor sa dam at pinakiusapan si Roderick na paandarin ang mga bomba. Pero nag-aalangan siya dahil hindi pa lumalabas si Abigail. Sinubukan siyang atakihin ng malaking feral. Pero pinukpok ito ni Cassius gamit ang sagwan. Napansin ni Abigail ang bracelet. Suot iyon ng kanyang ama kaya natulala siya sa pagkabigla. Hinila siya ni Cassius papunta sa lagusan. Pagkapasok nila sa tunnel, pinasabog na ni Roderick ang buong lugar at napatay ang lahat ng ferals sa colony. Pagkatapos nito, natuklasang may isang infected sa grupo. Habang inaamo ni Cassius, biglang lumundag ang isang feral at pinatay ito. Nakipaglaban ito kay Cassius ng matindi. Halos makagat siya, pero sa pagkakataong ito, naging pasensyosa si Abigail at naghintay ng tamang sandali bago binaril ang feral. Pinanood ng mga survivor ang nasusunog na colony at nagtanong kung ano ang gagawin. Sinabi ni Abigail na maaari silang magsimula ng panibagong tahanan sa dam. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang movie recaps for today, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell.